Naging pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero at iba pang emergency responders sa sumiklab na sunog sa Residencias de Manila Building 1 sa Pandacan, Maynila. Sinabayan kasi ito ng napakalakas na ulan kaninang umaga, kaya na rin gumamit ng thermal drone at JS technology ang Manila CDRRMD sa pagtugon dahil nasa pinakamataas sa palapag ang nasusunog na bahagi ng residential building. 3:40 AM nang magsimula ang sunog at itinasa ikatlong alarma, isang oras lang ang makalipas. Ganap na alas 9 ng umaga ay tuluyan itong naapula. Nasa 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog na bukod pa sa nasunugan na rin noong nakaraan sa Tondo. Kaya napatanong tuloy ang ilan sa pamahalang lungsod kung paano nila ito tinutugunan. Gayong sunod-sunod ang sunog sa Maynila nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, agad na nakapagresponde ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare upang magbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Ano pong mga hakbang ang ginagawa na ng lokal na pamahalaan ng Maynila? I'm really proud of our MDSW Director, Jay De La Puente, and the MDSWD personnel. No? As you can see, kapag may sunog ngayon lately, since this assumption of office through the leadership of Director Jay De La Puente, immediately nandun kagad yung ating first responder for any assistance, meals, and so on and so forth, and data gathering. And hopefully, sana nga maiwasan natin, mag-iingat lang talaga tayo. Walang may gusto na sunog, but the city will be there in our own little way. Karaniwang na ipapamahagi agad ang tulong pinansyal sa loob ng 1 hanggang 2 araw. At tiniyak na inaayos na rin ang halaga ng ayuda upang makasabay sa mataas na bilihin at mga materyales upang makapagsimula muli. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.